na tayong mag-tape ng kwentuhan na lang tayo. Magkwentuhan na lang tayo. Hindi naman ako too kind. Siyempre, meron din akong kabruhahahan. Tapos mahilig ako sa zoo. Takong zoo. Hindi ko alam kung dahil nauhaw ako sa pagiging bata. Oh my gosh! Action! Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Hi! It's a B-Day and today malalaman natin ang side B ng isang sikat na artista. Matagal na pero beautiful pa rin. Si Miss Rita Avila at nandito tayo ngayon sa post dahil alam niyo ba, siya ay isang animal welfare advocate. Ayun na siya. Hello! Hi, Bernadette! Hi! Miss Rita Avila. Hello! Hello! Ang daya, Rita, kasi bata pala ako, kilala na kita. But in person, mukha ka talagang bata. Thank you. Batang-bata. Naku po. Thank you. Mamaya yung sikreto, ha? Sasabihin mo. Sure. And who's this? Ayan, Who's this? ito naman si Oriela, ang favorite dog ko. Ayan. Oriela. Oriela. Hello, Oriela. Galing sa Angel Oriel ang pangalan niya. Tapos may isa ka Ang pa. isa si Bakit? Jokiel. Sino to? Angel name din. So, ilan lahat ng animals na alaga mo? Eh, Total? They used to be 13 dogs, 8 cats, tapos may fish, may turtle. Okay, bakit ka nahilig sa animals? Nako, I grew up with animals. Really? Parang zoo ang bahay namin. May rabbits, may manok. Nagpalaki yung daddy ko ng mga manok. May goat. Tapos yung dogs and cats. Dahil hindi ka naman sa farm nakatira. Hindi naman, pero mukhang farm. Kasi may goat, may animals, may rabbit, may turtle. Ano pa? Muntik ako magka-monkey for one day. So, kung ikaw ay mahilig sa animals, bakit hindi ka nag-vet? Bakit ka nag-artista? Bet? Ay, kakatakot maggupit-gupit Or- ng mga laman. Gusto ko yung vet. Pero natakot alam mo ka. ba, gusto ko maging zookeeper. Totoo Sabi ba? ng asawa ko, hindi ka naman yayaman dyan. So, nung nag-showbiz ka, mamaya babalikan natin yung showbiz. Iniwan mo ba yung pagiging animal lover mo or all throughout these years, animal lover ka? All throughout. Animal lover. As supporter ng post. Ay, yes. So, nako, matagal na. Tapos, lagi siyang nag-ano sa kanyang mga social media accounts ng mga rescue. Very few kasi yung ganyan. Tapos, artista. Tapos, puro mga aspins. So, bilang na bilang namin yung kung sino sila. Kilala namin sila. So, isa si Rita sa mga yon. We really appreciate na promotion of aspins, puspins, the rescue, the kapon. Kasi not enough celebrities are speaking out about those advocacies. And you said na responsible, Oh, si Rita. yes. What Yes. is a responsible rescuer? Ano ba What is a responsible animal welfare advocate? Oo, kasi di ba, minsan nakikita natin sa news, paramihan ng dogs na pinapakain, paramihan ng cats, or i-feature itong particular personality kasi ang dami. Pero hindi yun nasusukat doon. Kapag kapon, yung alaga niya, it's one indication na they're not interested in breeding or making money off the animal. They're only interested in saving that animal. And talagang hindi na palalain yung pet overpopulation problem. Kasi malaki talaga yung pet overpopulation problem. We have 13.7 million homeless pets. And hindi yung ang ating dapat atake, hindi yung save more. It's to prevent animals from ending up homeless. Naka-separate yung dogs natin based on personalities. So yung dogs and dogger one, ayan, sila yung mga more confident ones. This is Tiggy, siya yung isa sa siya yung nasa end ng slide. Yung sister niya adopted na, though siya nandito pa rin. All of our dogs are rescued from some form of cruelty. Grabe, 800,000 ang kailangan nyo to... Yes, 800,000 a month. That's considering na less than 20 ang post employees on payroll. That's including everything.
Pwede ko madalhin dito yung mga ma-rescue ko. No po. We don't usually take in yung basta-bastang rescue because nga limited admission yung shelter. Pero ang advocacy nila kapon. Yes, so maraming nagpapa-rescue because maraming nasa streets and maraming nasa streets because maraming hindi nagpapakapon. Yung pag-rescue mo ng mga hayop, kailan nag-start yun? Kasi ngayon, uso ata ang mag-rescue pero ikaw mukhang dati. OG, original. Oo, noon pa. Kasi yung cute eh. Oo. Lalo na yung mga puting, di ba, ang cute. Yun, pag kunwari, umuulan, nakita ko, di ba, na giniginaw, syempre maaawa ka. Tapos yung animals, usually, lumalapit. Pupunta sila sa may gate. So, syempre, andun eh. Di ba? Kukunin mo na. Minsan may mag-overnight lang. Minsan may mag-iiwan lang ng anak. Ganon. Yung, maybe it's the energy nga of the house. Ganyan. Tapos minsan may gagamutin akong may sugat na stray. Ang hindi ko nauunawaan, sa kabila ng kasalanan ng anak mo sa anak ko, Ano ka ba na-discover? Sa Actors Workshop Foundation. 21 ka nag-artista. So, nag-college ka? Yes. Anong course mo nun? BS HRM. HRM. Pero wala sa plano mag-artista. Wala. Nagko-commercial ako noon. Tapos sinasabi nila na, susunod yan, artista na. Wala, kasi mahihain ako sobra. Kaya parang hindi ma-imagine ng mga magulang ko. Pero, ewan ko, pinag-ano ako acting workshop sa Actors Workshop Foundation. Ako naman, sige, dahil mahihain ako, magagamit ko yan sa commercial. Yun lang talaga yung purpose. Until one day, sabi ni directors, Doris Galiano and Gina Alahar, Ana, may tumawag dito si Robbie Tan. Naghahanap ng artista. Sinabi namin ikaw. Tapos, inintroduce ako kay Robbie Tan. After a week, nagpapirma na ng kontrata. Oh, wow. Yung ganun lang kadali. So ako, nag-sign ako ng may disbelief. Totoo ba to? You're already 61 I'm ba? 61, turning 62 na. Oo. How to be you? Ano daw ang beauty secret mo? Dogs. Ano nga sikreto mo? Mukha ka talagang bata. Ito. Hindi ko din alam. Kasi nagpupuyat naman ako. Good genes? Mama mo maganda ba talaga? Mestiza, mami ko. Tsaka dati ko, mestiza din. Ito. Elemental pa lang ako, mahilig na ako mag-lotion. Lalagay pa ako ng lotion sa mukha. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit ko gusto. So conscious na ako talaga sa skin ko noon pa. Tapos, yung kalinisan, I think yun. Yung gusto ko lagi akong malinis. Yun na, very basic lang. Oo. Magaling ka magdala. May nagsabi na ba sa'yo nun? Na Meron. magaling ka magdala? Kahit si Miss Alicia Alonso, lagi niya sinasabi sa akin na believe ako sa'yo. Siguro yung gano'n, yung parang nakuha mong maging ganyan despite of everything. Yung pagiging youthful, siguro yung child in me. Kasi minsan sinasabi nga sa akin ni Kate na, Mama, mas parang ako pa yung mami sa'yo. Nag-meet kami sa Marinela. First directorial job niya yun. Kinain ko nga lahat ng salita ko eh. Bakit? Kasi sabi ko noon, ayoko ng mas bata. Ayoko ng taga-showbiz. Ay, doon ako napunta. Ba't malaki ba age gap niyo? 8 years. Konti lang yun. Pero naiinis siya kasi niloloko siya lagi ng friends niya. Ano ikaw bang galing? O ano ang biro ng friends niya? Yun, tapos, na yun nga, sorry. Alam naman niya yun. Na yun nga, he looks older daw. Pero, tapos yung niloloko pa niya ako pag sabi niya, yung mga taong niya, pag sinabi kong asawa kita, niya sabi, huh? Kasi, Ako tawa lang ako ng tawa sa kanya.
buti na lang nako-comedy rin niya, di ba? Pero tagal nyo na. 20 years. Oh, in fairness, anong sikreto at tumagal kayo? Kasi siguro dahil friends muna kami, magandang foundation talaga yung magkaibigan eh. Tapos ano din siya eh, God-fearing din eh. Ganun. Tapos nahilig na rin siya sa dogs. Oh, hinawa mo. Oo, pero sa cats hindi pa rin, pero tanggap na niya na may cat kami. Getting to know Rita, mga favorite things. So, favorite movie? Ay, huwag mo akong tanongin ng ganyan, Sige. makakalimutin Minion, sabi mo. Favorite character, Minion. Favorite movie, yung yung pambata din, yung Grave of the Fireflies. Cartoon siya na nakakaiyak. 5 beses ko yung pinanood, 5 beses ako umiyak. Tapos doon ko nakuha yung name na Setsuko. Yun yung pinangalan ko dun sa aso namin dati. Hindi ko alam kung dahil nauhaw ako sa pagiging bata nung araw na hanggang ngayon, pinifeed ko yung child in me. Basta gusto ko yung mga childish things. Kaya, Animals. yeah. Tapos food, I like food. So pag nagta-travel, mas gusto ko yung pambata na gagawin. Punta kaming Japan, ganun. Zoo, mga... Di ba? Mga Minions, my gosh. Gusto mo ng Minions? Oo. Oo, yung mga ganun. Na hanggang ngayon, grabe. Siyempre, pinanood ko yung movie, di ba, na Minions. Pag babiyahe ka, saan ka pumupunta? Mas Japan ang gusto ko. Oo. Tapos gusto ko yung beach. Talagang at least once a year. And you like going to the zoo? Sabi Ay, mo. yeah. Before, pag nag-abroad ako, kailangan talaga yung zoo makita ko. Yung happiness mo, no? Naramdaman mo yun, yung pag-zoo ka talaga. Gusto ko talaga. Kahit yung, meron akong pinuntan sa Jakarta, yung nasa lap ko yung tiger cub. Tapos kinakagat-kagat yung kamay ko. Hindi ako natatakot, pero nung dumidiin na, sabi ko dun sa bantay. Yun ang ganun. Ano paborito mong pagkain? Lahat na ata. Japanese. I like Chinese. Writer ka pala. Ewan ko din, hindi ko rin nga alam kung bakit eh. Ano yung kwento ng children's book na yun? I have two batches. Yung first, yung about my 3 dolls, sila yung characters. Mga values ng mga bata. Parang ang goal doon is for children to grow their invisible wings while they're on Earth. Yan. Tapos, yung isa naman, 3 stories yon about parang social problems. Yung, kunwari, ayaw ng bata yung kulay niya. Ganon. Yung isa naman, parang lalambot-lambot. Tapos yung isa, astig, na hindi matanggap ng magulang. Anong dapat gawin? Tapos yung isa naman, yung the usual, yung mayaman ka, pero may kulang. Tapos yung isa, mahirap, pero bakit parang kumpleto siya? Parang meron ka pang love letter ni Pope Francis eh. Kasi parating na siya dito nun, so naisip namin ng asawa ko, try namin mag-send ng yung sinulat kong libro kasi mahilig siya sa children's book. Tsaka sa children. Parang pa-welcome na, oh, you're coming here, ganyan. Tapos, hindi naman namin inaasahan na magte-thank you. Sulat sa amin. So, syempre, naiyak kami nung pagkabasa ng letter. Ikwento mo ang spiritual daughter mo. Si Kate naman, pinagtagpo rin kami niya ng Diyos kasi marami siyang nanay-nanayan, but she was still praying for a nanay. Siguro ako yung naging sagot. Tapos, na-meet ko siya through Jamie Rivera. Tapos sinasabi nga ni Jamie sa akin, nako, mabait yung batang yan. We became close after a year. Tapos, yun na, she started sleeping sa bahay, overnight, 2 nights, hanggang sa hinahanap-hanap na namin siya ng asawa ko. Hanggang sa nagstay na siya sa amin. So what is a spiritual daughter? That's how they call pag yung gano'n, yung hindi kayo mag-ina by blood. Tapos yung through prayers.
pinagtagpo kayo. Ganun. So, only child kami pareho. Tapos pareho rin kaming Virgo. Kaya asawa ko, ayaw na niya ng Virgo. Kasi Overload na daw. nagkakaisa na kaming dalawa sa kanya. So eto na, kalmado naman kayo. Happy ka naman na may spiritual Oh daughter. yes, of course, of course. You're a very spiritual person. Faithful. Siguro, when I grew older, mas doon ako naging spiritual. Saan nanggaling yun? Menopause? Baka. Hindi ko alam, ganyan din ako eh. Pero, but we're talking about you. Saan nanggaling yung pagiging spiritual? Siguro talagang ano nga eh, yung pag nandun ka na sa last season ng buhay mo, yung mas nakakapag-focus ka na sa kanya. Kasi when I was younger, mami ko ano yan eh, yung pag magsisimba kami, hindi niya tinatapos yung misa, tapos ako at a young age, sabi ko, ba't ganun? Mali yun. Ganun. Pero syempre, hindi ako makakibo, di ba? So, with my yaya, yun, nakakapagsimba kami, natatapos ko yung misa. Tapos nagkaroon din ako ng spiritual advisor nung 4th year high school ako. Yun talaga naging anchor ko. Kung sa dinami-dami ng naging problema ko noon, wala siya. Baka hindi ko rin alam kung anong nangyari sa akin. Kumbaga magaan lang ba everything sa buhay mo? Ay, hindi. Minsan, hindi magaan? Hindi. Totoo ba? Sige. Ano ang hindi ko alam? Sige nga. Ano yung hindi magaan about your life now? My mom. What happened to your mom? Parang she's the heaviest cross I carried. Like, do you talk about it? She passed away already. Daddy ko rin passed away na. Hindi ko alam sa mami ko, parang she never grew up. Yung gano'n. Pas siya yung laging, parang sa kanya ako napapahiya, napapalo, she never listens. So kaya yung yaya ko yung naging parang mami ko. Gano'n. So, nung nagpa si mama, paano for you? Unresolved siya? Hindi naman. Ilang beses na kaming nag-usap, nagkapatawaran. But she's like that na eh. Wala na akong magagawa but to accept it, diba? Parang ang ginawa ko, kasi when I was 50, parang dinistansya ko na yung sarili ko sa kanya kasi parang feeling ko, hindi rin ako mag-heal. So self-protection na yung ginawa ko. Hindi kami nag-uusap, hindi kami masyadong nagkikita. Pero, pag kunwari may bagyo, nandiyan naman ako, magpapadala ko ng pangangailangan niya. Hindi ko naman siya pinabayaan. How did that make you as a person? I think it made me strong. Kasi nagpapasalamat ako, Bernadette, kasi ang naging choice ko sa buhay is to choose the right path. Kasi I remember one time I was walking to school, nasabi ko na ayoko maging katulad ng daddy ko, ayoko maging katulad ng mami ko. My dad was a drunkard. Tapos lagi silang suntukan, sigawan sa bahay. Ganun, maingay, ganyan. So siguro yung yaya ko talaga yung saving factor ko din. Kasi pag pinapalo ako ng mami ko, minsan humaharang na yun. Naawa siya sa akin. Ganun. Ang daming scars. Yes, sobra. To this day? Hindi naman na. Kasi syempre when they passed, iba na rin yung buhay ko, di ba? Yung tanda na ako, pinasal na ako, namatayan na ako. And I think yung namatayan ng baby yung darkest. And how do you walk in the light given all the dark na dinaanan mo? Since I was young, talagang lagi kong kausap si God. Hindi ako nawalan sa kanya ng tiwala. Kahit nga nung namatay yung baby ko, sabi nung isang kaibigan ko na pare, sabi niya, nagalit ka kay God? Hindi. Talaga? Sabi niya, hindi. Malungkot. Pero ganun pala yun. Parang, ang lesson ko doon is, in a snap, pwede niyang kunin at ibigay ang gusto niya para sa'yo. So, paano mo tinitignan yung present mo? Yung, di ka naman nawala sa showbiz. May asawa ka, may pamilya ka, pero sino ka ngayon? Sino ba ako? Whatever kindness I can give, I give. Yung through books, parang doon ko na-embrace ang ibang mga bata.
Noon pupunta ako sa mga bahay ampunan, nagbabasa ako for them, dadala ako ng food. Tapos, minsan meron ako pinupuntahan sa Pasay na parang home for the aged eh. Tapos, yun, dito sa POS, dito nagbabasa ako ng books sa mga animals to keep them company kasi nakaka-soothe daw sa kanila yung boses. So parang may scars pero still you choose to be kind. Parang ganon yung... Oo, hindi naman ako too kind. Siyempre, meron din akong kabruhahahan. Meron ka pa bang gustong role? Itong role ko sa Someone Someday, I think it's one of the roles na hindi ko na-imagine gagawin ko. Pero masayang-masaya ako at grateful ako na binigay nila sa akin kasi gustong-gusto ko siya. Yun. Panoorin nyo na lang. Kasi mahirap gampanan, kasi... Mahirap. Actually, ano yun eh, parang I call it a pleasant surprise from ABS at saka sa Dreamscape. Kasi akala ko lang nanay ako ni Maha, di ba? Yung ganun lang. Pero nung maano na yung story ng character ko, ay shucks ako, ang ganda. Nakapagsulat ka na ng ibang libro, pero kung isusulat mo ang libro ng buhay mo, anong gusto mong lesson? We cannot really control everything. So we just have to choose to learn or not sa mga nangyayari. Kasi meron tayong gusto, ayaw ng Diyos. May ayaw tayo, gusto ng Diyos. Di ba? Siguro yun lang, to hold the hand of God. Always. May problema ka o hindi sa kasamaan mo, sa kabutihan mo, lagi ka sa kanyang kakapit. Otherwise, ibang kakapit. Kasama sa pangarap, pagsikat ng araw sa umaga. Sa gabi, nasa tabi, don't you worry. Tara, let's be happy. Sa'yo ko, sa'yo, sa'yo ako. Sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo. Ganyan ang Pilipino nagbibigay. And that's the other side of Miss Rita Avila. Be happy! Sa'yo ko, sa'yo, Sa'yo ko, sa'yo,